Eh, Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 35 hanggang 41. Ito ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 35. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanilang, sinabi sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sumakay sila sa bangka. Tumawid sila sa kabilang ibayo. Ayan. Yan ang sinasabi rito sa 35. 36, ito ang sinasabi. Pagkaiwan sa maraming tao, siya ay kanilang isinama sa bangka ayon sa kaniyang kalagayan, at may iba pang mga bangka na kasama niya. Yan ang sinasabi dito sa 36. May mga bangka na kasama nila pagtawid. Yan ang sinasabi dito. Pagkaiwan ng maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan, at may iba pang mga bangka kasama niya. May mga kasamang bangka na tumawid. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 36. Sa 37, ito ang sinasabi. At nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano pat ang bangka ay halos mapupuno ng tubig. Dumating ang malakas na unos at sinalpok ang bangka. Halos mapupuno ang bangka sa tubig. Ito ang sinasabi rito. Natakot ang mga kasama ni Jesus. Kasama ni Jesucristo. Natakot sila dahil mapupuno ang bangka sa tubig. Yan. Ang sinasabi dito sa 37. Sinalpok ng mga malalakas na alon ang bangka. Halos mapuno ang bangka. Kinabahan ang mga kasama ni Jesucristo. 38. Ito ang sinasabi dito sa 38. Ngunit siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay
ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba na nababahala na mapapahamak tayo? Yan ang sabi. Ginising nila ang ating Panginoon nga natutulog sa hulihan. Dahil natatakot sila sa malakas na unos, malakas na mga alon. Yan. Natatakot sila. Hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Siyempre, pag nandyan ka sa laot, pag malakas ang alon at mapupuno ang sinasakyan mo, di maiiwasan nga kakabahan ka. Pero ang sabi ng ating Panginoon, basta sumasampalataya ka sa Kanya, huwag kang matakot. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Nasa pananalig at pananampalataya nga tayo ay tumibay. Di tayo matakot. Basta ang Panginoon ay kasama natin. Yan ang ibig sabihin nito, ating pinag-aralan. Manalig tayo kay Kristo. Sumasampalataya tayo kay Kristo. Para anumang mga trahedya na dumating sa ating buhay, hindi tayo matatakot. Dahil ang ating Panginoon ay kasama natin. Ayan ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan. Na manalig tayo kay Kristo. Para hindi tayo matakot sa mga panganib na dumarating sa ating buhay. 39. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 39. Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinaway ng ating Panginoon ang hangin. Tumigil ang hangin. Dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya niya patigilin ang hangin. Kaya niya patigilin ang unos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yan. Pinatigil ng ating Panginoon ang napakalakas na unos, napakalakas na alon. Pinatigil ng Diyos. Tumahimik ang dagat. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 39. 40. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 40. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 40. Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yan ang sinasabi rito. Kaya tayo, sumasampalataya tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo para hindi tayo matatakot kahit anumang mangyari sa atin. Hindi tayo kinakabahan dahil nananalig tayo kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang dapat ikatakot ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Dahil ang Panginoon ay kasama natin. Yan ang ibig sabihin dito. Na wala ba kayong pananampalataya? Ano yung sinasabi dito sa versikulo 40? Dapat tayo
sumasampalataya at manalig kay Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para di tayo matakot. Kahit anumang mangyari sa atin, mamatay man tayo, di tayo matatakot dahil ang Panginoon ay kasama natin. Tinanggap natin ang Panginoon nga tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 40. Sumampalataya kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para hindi tayo matakot. Last verse, 41. Ito ang sinasabi rito sa 41. Sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino na ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumunod sa kanya. Nagtanong sila, sino kaya ito nga pati ang hangin, pati ang dagat sumunod sa kanya. Hindi nila kilala, kasama nila ang ating Panginoon na si Jesucristo. Siya ay Diyos nga, nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya niyang patahimikin ang dagat at ang hangin. Kanya patigilin lahat. Kaya niya patigilin. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ngayong umagang ito. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Napaka-importante nga ang isang tao ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Dahil hindi natin alam na tayo ay biglang mawian ang ating hiram na buhay. Pag tayo hindi nananalig tumanggap kay Kristo, binawian tayo ng ating hiram na buhay, tiyak wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Basta hindi ka mananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero ngayong umagang ito mga kapatid kaibigan, pag kayo'y nakakarinig ditong mensahe na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng matumanggap ng ating Panginoon, nagiging anak ng Diyos. Juan 1:12. Basta tinanggap natin ang ating Panginoon, nagiging anak tayo ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, pwede bang mapahamak ka? Hindi. Dahil ang ating Ama ay ang ating Panginoon. Anak tayo ng ating Panginoon. Basta tinanggap natin ang ating Panginoon, nagiging anak tayo ng Diyos. Juan 1:12. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Basta tayo ay tumanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid kaibigan, ang kaligtasan ay mahalaga dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Pag tayo ay ligtas. Pero pag hindi tayo ligtas, delikado kapatid kaibigan, dahil mapapahamak ang mga hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Mapapahamak dahil wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Saan ilalagay yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Sa lawa na apoy. Doon ilalagay ng Diyos. Sa pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Doon ilalagay yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mahirap ang sasapitin ng mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Napakahirap dahil ang impyerno napakainit.
pasok ka lang ng sigarilyo, mag-aray-aray ka, maliit na apoy lang yon. Ano na ang impyerno? Nga, dagat-dagat ang apoy. Ayan ang pinakadelikado. Ito, mga kapatid, kaibigan, katotohanan ito. Ang sinabi ng Diyos ngayon, ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayong oras na ito, pag ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin pagkasunod mong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol. Bakit? Tinanggap mo ang ating Panginoong tagapagligtas at siya rin ang maghatol. 1:5:22. Si Jesucristo ang maghatol. Ayan, ang kapatid kaibigan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos mo nagpabautismo, ano gagawin mo? Sundin ang mga utos ng Diyos. Anong utos yun? Ang ipasunod. Yung 10 utos nga nakasulat sa 2 tapyas na bato. Daliri ng ating Panginoon ang isinulat nito sa 2 tapyas na bato. Ipasunod ito ng Diyos. Ang sabi sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi na binura ko na ang aking utos. Ipatupad at ipasunod ito. Ayan. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano ang sinasabi sa versikulo 3, versikulo 4? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Pag totoo kang nakakilala, sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag mo itakwel, huwag mo burahin, huwag mo lapastanganin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ika-7 araw, ang Sabat. Palatandaan ng Diyos yan nga. Ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan para sa mga hinirang niya, mga anak niya, na totoong nakakilala sa kanya. Ano ang palatandaan? Ang Sabat, ang ika-7 araw. Bakit? Ang Sabat ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibinukod para sa Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napapagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Tayong kanyang mga nilalang, mga anak, dapat tayong sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ang ika-7 araw. Ayan. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23.
Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo. Versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga, ikapitong araw yan. Dito sa Biblia ang aking hinahawakan, mababasa dito ang Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit, bagong lupa, bagong katawan. Ito katawan ko nga nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na nabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito. Doon ang pagsamahin ng Diyos ang tagalangit at tagalupa. Kaya doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos, natin sinasamba. Ngayon, hindi pa natin nakikita. Salita pa lang ang naririnig natin. Pero paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Ito ay mangyayari. Pero mga kapatid, kaibigan, ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yun ang pupuntahan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag narinig niyo itong minsay na to, pag kayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo makita. Pag pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi kayo naniniwala, hindi tayo magkita doon. Dahil pag hindi kayo naniniwala, hindi kayo nananalig kay Kristo, hindi kayo tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Pero ngayon, ngayong oras na ito, narinig niyo itong minsay na ito, pag kayo naniniwala, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa lahat. Kaligtasan, tinuturuan sa bautismo, kautusan, tinuturuan tayo. Para pag makapunta tayo roon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtanong, bakit Sabat ang samba? Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Nga ang samba roon sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat. Kaya nga, tayo, mga naniniwala, tumanggap kay Kristo, doon tayo. Magkita tayo doon. Dahil babaguhin talaga ito. Maniwala man tayo sa hindi, ang langit at lupa babaguhin ng Diyos. Lulusawin ito. Na napakalakas na apoy. Dahil babaguhin ng Diyos ito. Pati tayo babaguhin. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong minsay na ito. Dahil ito katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at matutupad at magaganap. Ayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya paniwalaan natin ito. Kanyang mensahe. Kanyang salita. Kaya hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming Mountain YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, mga kapatid, kaibigan. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay
at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pinagkakapagligtas. Amen.